magandang araw po muli mga kababayan, at sa oras pong ito muli po ay bumabati po ako unang-una sa mga kapatid, sa atin po mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig po ng mundo. Yan. At sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At bago po tayo mag-umpisa, sana po ay huwag niyo po kakalimutan na mag-like at mag-share dito po sa ating munting channel. Ang inyo pong lingkod, Mr. Gamble po. Ayan. At ito po, bago po tayo dumako dito kay Sangkay Janjan, tungkol dito po kay Kitty Duterte, ay umpisahan po muna natin dito sa Malacanang itong good news po. Pakinggan po natin. Isa sa mga programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., katuwang si Health Secretary Ted Herbosa, ay ang pagpapalapit sa ating mga kababayan ng mga serbisyong pangkalusugan na karaniwan nilang nakukuha sa mga ospital. Bukas na po ang 51 bagong urgent care and ambulatory service o BUCAS centers. Tandaan po natin, BUCAS centers sa 33 probinsya sa buong bansa. Makabago po ang mga gamit at mabilis ang serbisyo ng mga DOH BUCAS centers na ito, na siyang puntahan ng ating mga kababayan sa mga probinsya para sa mabilisan at agarang serbisyong medikal o ambulatory care. Libre po ito, maliban lamang po sa mga ibang specialized medical procedures na mayroon lamang pong very minimal fee. Mabilis pong nakukuha ng mga kababayan natin ang mga laboratory services gaya ng complete blood count o CBC, blood chemistry, urinalysis, blood typing, x-ray, ultrasonography, ECG, fecalysis, FOBT, dengue and NSI, dengue IgG at IgM, COVID rapid antigen test at HbAg. May mga serbisyo rin po para sa tuberculosis screening and management, pagbabakuna, center screening, konsultasyon para sa altepresyon at diabetes, kumpletong check-up para sa buntis at sanggol, OB/GYN consultation at services, mental health, first aid at referral para sa mga vehicular crash, nutrition support, dental services, animal bite at pharmacy para sa mga access sa gamot. May mga operasyon din pong naihahatid ang DOH BUCAS centers gaya ng operasyon sa katarata, breast at tumor surgery at iba pang ambulatory surgical procedures. Mabilis din ang pagresponde sa ibang emergencies gaya ng mga pasyenteng inatake sa puso. Pati ang geriatrics o mga serbisyong kailangan ng mga may edad, kasama na po ang surgery, ENT at orthopedic at parte ng serbisyo ng DOH BUCAS centers na nakukuha na ng ating mga kababayan. Sa loob lang ng isang taon, buong Pilipinas na po ang may DOH BUCAS centers. 26 sa Luzon, 8 sa Visayas at 17 sa Mindanao. Halimbawa lang po, ang ilang BUCAS centers ay nasa Santo Tomas, Pampanga para sa Luzon, ang Tagbilaran BUCAS Center sa Visayas at ang Cotabato BUCAS Center naman po sa Mindanao. Unti-unti pong nagbubukas ang DOH BUCAS centers mula lamang nitong March 2024 at ngayon nasa halos 800,000 Pilipino na po ang kasama po ang 4-piece beneficiaries ang nasiserbisyuhan ng 51 BUCAS centers sa buong bansa. Nasa humigit 500 patients kada araw ang nasiserbisyuhan ng bawat isang BUCAS center at patuloy pong nagiging takbuhan ng ating mga kababayan ang DOH BUCAS centers lalo na para sa emergency care. Panoorin po natin ang ilang mga kababayan natin na naserbisyuhan na po ng DOH BUCAS centers. Yan po yung atin pong napakinggan at tumuloy naman po ulit tayo dito sa atin pong pag-uusapan dito po tungkol kay Kitty Duterte. Pakinggan po natin. Video mga sanggay, yan po nilanga daw si Kitty nyo. Sabi po nang nag-post. Ngayon, tingnan po natin. Okay, so saan ka to? Okay, totoo siyang walang tao gaano, no? Ewan ko kung saan to. Kung saang rally to, pero wala gaanong tao. Bakit ganun? Go see Kitty Duterte.
kasi meron silang rally nakaraan. Kagabi po ata yun, mga sangkay. O nakarang araw. May mga tao naman, hindi kasing dami mga sangkay ng kay PBBM, kasi kay PBBM napakarami po talagang mga pumupunta, mga sangkay na mga, ewan ko ba ba't ganun karami. Pero ito kasi kakaunti lang, hindi po tulad dati, di ba, panahon po ni PRRD, nung siya po ay tumatakbo pa lang presidente ng Pilipinas, napakarami po talaga. Diyos mio Marimar, sobrang na-witness ko yun, kasi ako, mga sangkay, isa po ako sa nangampanya kay PRRD at that time. Kung titingnan po natin, wala gaano tao. Ano nangyari? Saan kaya to, no? Tapos wala gaanong nakikinig. Ayan o. So saan kaya to? Pakiano nga. Ito, halatang sa Pilipinas to ha. Ito, kita niyo naman yung mga guard. So sa mga nanonood sa atin na mga DDS, paki-comment nga saang rally to. Bakit kakaunti lamang yung tao? Bakit parang nilangaw itong rally? Yan ang kakaunti naman talaga. Okay, tingnan ko nga kung ilang linggo na to. Bagong post lang to ah. So hindi ko alam kung saan to, pero may rally po sila nakaraang araw. Ito. Naganap po ako mga sangkay. Kagabi po ata ito. Meeting di Avance sa Liwasang Bonifacio. Hindi ko alam kung doon ito mga sangkay, pero open area kasi ito. Ito naman hindi. Ano to eh? Nasa sangkay indoor eh. O, tingnan nyo. Kung titingnan po natin mabuti, ayan, indoor po yan eh. O, kita nyo mga sangkay, likod. O, ayan. Indoor po siya. Ngayon, ito yung kagabi. Ito si Kati Binag. O, Kati, ano na? Asan na yung video? Anak ng towa ka, dami mong pinakalat doon ng mga ka-fake newsan. Ngayon, ilabas mo yung video. Sabi mo, nasa USB. Asan na yung USB? Alam niyo guys, blinak ako niyan eh. Kasi nga po, minimension ko siya sa mga post. Minimension ko talaga, siguro nainis na po siya sa akin. Kasi nga, halos inaaraw-araw ko siya noon eh. Blinak niya ako. Siguro ano na siya mga sangkay. Halatang walang maipakitang video eh. Ngayon, tignan po natin. Ito yung mga supporters ni PRRD. Okay. Tingnan natin kung gaano sila karami. O, ayan. Okay. Okay. Ito. Itong mas kita eh. Ayan. Yan sa mga sangkay, oh. Diba? Yan yung attendance ng ano, ganyan po kadami yung supporters ng PDP. Pero, guys, tandaan po ninyo, hindi po, kung panahon po ni PRRD ito, hindi lang po ganyan karami yan mga sangkay. Especially kung meeting di Avance. Hindi lamang po ganito. Ang liit lamang po niyan mga sangkay, oh. Kakaunti lang. Ewan ko ano nangyari sa mga DDS, bakit hindi na po sila ganun kadami. Ayan po. Kasi kung halimbawa na lang, tingnan po natin yung kaila PBBM. Ito i-check po natin. Kaila Pangulong Bongbong Marcos. Marami tayong pwede makita dito eh. Alyansa. O, tingnan po natin ito kung gaano karami. Yung kanila yung attendance ng kanila. Kahit po sinisiraan ito na mga bayad daw yung pumupunta, ewan ko ba. Lahat naman atas, ginagawan po ng ganyan, bayad daw. Ayan, tingnan po natin. Yung alyansa kasi, kung papansinin po natin, napakarami pong napakarami pong dumadalo. Oh, hanapin lang po natin yung mismong live. Mas maganda yung live eh. O, halimbawa na lang yan. Ito. Hello po. Tingnan nyo kung gaano karami yan, mga sangkay. O, di ba? O. Ganyan po kadami, mga sangkay, oh. You see? O, para mas malinaw, kunin natin. O, tingnan po natin to, mga sangkay. Ayan. O, diba? Mapapansin nyo,
Nasa open area sila, pero tingnan nyo, sobrang dami po talaga. Another song for you guys. Mga Marcos Popular loyalist song. to eh. Mahal na Manny Pacquiao! Daming tao, no? Sino ay nag-organize nito? Kasi yung pagkaka-organize niya, parang yung, alam niyo yung, nung Uniteam, 2022, halos ganito din po yun. 'Di ba? Remember nung time ng Uniteam mga sangkay, pangangampanya po nila PBBM at ng buong Uniteam kasama po si VP Ulam-ulam. Sara. Hello po. Halos ganito po yung style ng nila. Okay. Oh, ito tingnan po natin mga sangkay. Meron pa ako ditong post nun eh. Yung mas white na picture mga sangkay nung kay PBBM na napakarami. Sabi ko nga mga sangkay, imposibleng matalo to. Baka nga lumusot lahat. Baka nga manalo lahat mga sangkay. Ayan po oh. Ganyang karami mga sangkay yung kay PBBM. Sobrang baha po talaga ng taga-suporta. Sea of red po talaga yan. Ewan ko anong nangyayari sa PDP mga sangkay. Ito lang sila oh. Ano ba yun? Ayan lang po sila mga sangkay. Oh. Ayan lang po. Yan po yung pinaka malinaw. Ganyan lang po sila karami mga sangkay. So why? Oh why? Bakit naman ganun lang po karami? Samantalang ito, kung papansinin po, hindi po ito fake news mga sangkay kasi may video po mismo nito. Ito. Hanapin lang po natin. May video na ito eh. Oh, ito. Hanapin natin yung video nito para syempre mas masaya. may video dito na ayan. Ito 'yon. Ito, tingnan nyo kung gaano karami yan mga sangkay ha. Ito yung nagsisigawan sila kay PBBM kahit hindi naman si BBM yung kandidato. Tingnan nyo kung gaano karami yan. Magandang gabi po! Marami pong salamat! Tingnan nyo, oh, ganyang karami mga sangkay. Magandang gabi po! Iba po yung iba yung impluensya ngayon ni PBBM, talagang matindi. Lalo na ngayon, gumaganda po yung ekonomiya ng ating bansa. Tapos nagmura yung bigas. Lalo po magiging mga sangkay, magiging ma-impluensya sa Pilipinas, sa madlang people. Aming minamahal na kababayan at tiga Yan yung kung gaano karami mga sangkay, oh. Nasa open field po yan na napakalawak. Malolos na tiga Bulacan. Hindi mo Tingnan nyo, oh. Yan ang dami mga sangkay. Hindi lamang po ganito, oh. Ito, wala nga po silang tingin ko, kaya hindi nila pinapakita yung ng PDP, yung aerial shot. Kasi makikita mga sangkay na hindi ganun karami. Ayan lang po, more on focus lang po na pagkakakuha ng picture. No, wala po silang aerial view. Hindi po tulad nito mga sangkay. Yan po. Ngayon, tingnan po ninyo gaano karami. natin makakalimutan na dito po Tingnan nyo, oh. Grabe yung daming tao, no? maraming salamat po. So, ewan ko mga sangkay. Pero ito rin po yung palaisipan dyan eh. Itong kay Kitty. Asan na ba yun? Nawala. Balik lang natin ha. Nilango si Kitty Ju. Ito yung Nilango si... nakakasakay. Bakit kaunti lang tao dito? Ano sa tingin nyo guys? Bakit kakaunti lang po talaga yung tao dito? Ayan o, tingnan nyo, iikot yung camera eh. Ayan o. Maliit na nga po yung, sobrang liit po ng venue, pero parang walang tao. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay. Yan po mga kababayan, nakita natin po yung narinig po natin itong ipinakita ni Sangkay Janjan at tungkol po dito sa kay Kitty Duterte na mapapansin po natin na talagang walang tao. May tao pero kakaunti Hindi kagaya po sa alyansa sa pangunguna po ni Bongbong Marcos talagang marami pong tao. Ayan mga kababayan. Siyempre sa akin naman pong pananaw,
Talaga pong ganoon, kasi naman nakikita naman at nararamdaman ng taong bayan ang sipag at talino ng ating Pangulo sa kanyang pangunguna, na talagang sa kasaysayan ng Pilipinas ay siya lang po yung Pangulo na nadatnan ko po na nakapagpababa ng pangunahing pangangailangan ng Pilipino, ito pong bigas. Yan. At kayo na po bahala po na magkomento kung ano po ang inyong masasabi, ano po mga kababayan. At muli po, papasalamat po ako sa inyong pakikinig, panonood dito sa aking munting channel. At sana po huwag po kayong magsasawa mga kababayan, at comment na lang po kayo kung ano po ang inyong saloobin. At muli po, gaya po ng aking sinasabi, sa bawat araw po na lumilipas sa ating buhay, tayo po ay magpasalamat sa Diyos na may lalang. Bye-bye po.